Tingnan natin ang galit ni Marcoleta. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang. Yun pala naging sponsor. Tignan mo nag-sponsor ng concert sugal. Samantalang kami, wala nga kaming nag-sponsor sa amin. Pogo vlogger daw kami. Imagine mo yan. Ito ang talagang pinopondohan ng mga sugal. O minsan nga yung mga may-ari ng sugal, pasugalan, sila din yung may-ari ng droga O hindi ba? So kung halimbawa itong pasugalan na to ano din, nagninegosyo din ng droga. So ibig sabihin, yan ang mga narco vlogger, narco personalities at saka mga gambling personalities, di ba? O bakit hindi ipatawag yan? Dapat nga ipatawag niya yan ni Marcoleta lahat yan O para malaman kung gaano ba kalaki ang binabayad ng mga kumpanya ng pasugalan, gaano kalaki ang binabayad nila para sirain nila ang buhay ng mga Pilipino. Pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun. Walang hiya talaga. Walang hiya na bayot pa. Oo, walang modo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo wag nyo na idama yung nanay. Napakamalas nung nanay niyan ni Vice Ganda. Bakit? Napakamalas nung nanay niya na she has to go to all of this. Na araw-araw, alam mo na nagluwal ka ng demonyo sa mundo. Na araw-araw, pagtingin mo sa salamin, anak ng tokwa yung anak ko. Nang bababoy ng ibang tao para lang may makain ako. Nakakaawa na yung nanay niya as is where is. Kaya wag nyo nang idaman yung nanay niya. Wag nating dalin doon sa baba ng level niya, yung level natin dahil demonyo level siyang ulul na yan ibababa mo yung level mo sa kanya. So yung nanay niya, pabayaan nyo na yan. Habang buhay, makikita niya yung anak niya, siguro nabibigyan siya ng rangya. Pero lahat ng rangya na binibigyan niya sa nanay niya, galing yun sa pambababoy, sa mga sa mga nagiging biktima ng kanyang show. Biktima. Na kailangan niya pang mambaboy, kailangan niya pang mga manghudas ng mga mantakin mo nagbabayad sa show mo, huhudasin mo, di ba? Ganyan yung mga komedyante na yan gagamit sila ng ibang tao, maninira sila ng ibang tao para ayan, may pangluho sila, may pambili siya ng mga motorsiklo nung jowa niyang callboy. Hindi ba? May pambili siya ng mga mamahaling gamit, may pasyal niya yung nanay niya. So lahat sila na lumalamon galing diyan sa kademonyohan na yan, may gaba yan. Si Marcoleta lumalaban sa corruption. Si Marcoleta lumalaban sa mga injustices sa Pilipinas. Tapos pagtatawanan mo. Tanginan yan. Sino ka? Ano ka? Ano na itulong mo sa Pilipinas? Hindi ba para ganyanin mo si Marcoleta? Buti okay lang naman sa akin kung talagang political siya. Halimbawa, mga vlogger siya, anti-Duterte. Binababoy mo araw-araw si Marcoleta, okay lang yun. Pero artista ka hindi ka naman political. Pero ba't idadamay mo politika? Tanggap na namin. Ikaw naman, Boss Dada, ikaw rin naman, ka rin naman, binabanatan mo rin naman kahit hindi ka naman kilala. Pero political, political vlogger ako.
At yun talaga ang ano ko, yun talaga ang content ko. Oo, banatan yung mga kawatan, banatan yung mga kalaban ng gobyerno ng Pilipinas at kalaban ng mamamayang Pilipino dahil mga kawatan. O, di ba? O, hindi naman ako komedyante. O, hindi naman ako katulad mo na komedyante na kukuha ng pera ng mga manonood tapos babastusin ko yung mga same people na nanonood sa akin. Ganyan sa mga comedy bar eh. So, dito kay Marcoleta, kaya nga, ang tanong, anong problema mo sa mukha ko? Oo, anong problema mo sa mukha ko? Kung may problema ka sa mukha ko, turuan mo ko kung paano pagandahin yung mukha ko. O, hindi ba? Mr. Chair, ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Oh, di ba? Pala nyo Oh, hindi naman nagagalit si Marcoleta na ayaw mo sa mukha niya. Okay lang naman yun. Oh, pero ang nakakainis lang kasi diyan, is yung nagtatago ka sa kasikatan mo. Makakasakit ka ng ibang tao, tas kunyari magsosorry ka, tas gagawin mo ulit. Yan ang problema eh. Noong ginawa niya yan kay Jessica Soho, nagsorry yan, nag-public apology yan eh. Pero kita mo, ginagawa niya ulit. Yung mga tao na yan, mga patay gutom sa karangyaan at saka sa pera yan. O gagawin niya ng lahat para makuha ang lahat ng mga followings ninyo. Magkukunyari yan, magbibitaw pa ng mga Bible verse, mga hayop na yan. Magbabait-baitan pa yan na kunyari they are all for unity and nation building eklat. Pero putang ina, yung mga yan, walang pakundangan yan hanggat makukuhanan ka ng pera niyan, hanggat may magi-endorse, kahit nga droga, i-endorse ng mga yan eh. Basta bayaran mo sila, o kita mo. Marami naman mga artista na inaalok ng sugal. Ako, inalok din ako ng sugal eh. Na mag-promote ako, syempre vlogger ako eh. Inalok ako na yung page ko mag-promote ng sugal. Nakikita nyo ako nag-promote ng sugal? Promote ko yung mga restaurant nyo kung gusto nyo. Pero sugal, di na. Bisyo yan eh. Bawal ba ang sugal? Matagal naman nang may sugal, matagal nang may pasugalan. Oh, pero bawal ba ang sugal? Hindi. Oh, pero kapag ikaw bilang isang influencer, inimpluwensyahan mo yung ibang tao para ma-addict sa sugal, ay ibang usapan na yan, satanas ka na yan. Diba? Ang dami-dami ng bisyo sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, andyan yung sugal, andyan yung lahat na klase ng sugal meron tayo dito. Magkaroon lang nga ng baha eh. Putang ina, pati yung yung bangkang papel, pinagpupustahan pa rin yan eh. Dito nga sa atin, basketball, pustahan eh. Lahat ginagawang pustahan dito. Lahat nga ng klase ng ng sugal sa baraha, meron dito eh. Hindi ba kasi sa maagang kamalayan pa lang ng Pilipino, tinuturuan na tayo magsugal. O paano? O anong mga form ng sugal na ginagawa natin nung bata tayo? Di ba naglalaki na yun tayo tapos ang taya natin text? O sino dito ang naglaki na yun? Taya text. Ang naglaki na yun, taya jolen. O dati nga pag nagjojoling kami nung bata kami, kailangan namin galingan, maging biter ka biter. Di ba, veterano? O kailangan malayo pa lang, kaya mong tamaan yung kalaban mong jolin para lang magkaroon. Pero pinadali natin yun. Ang ginawa natin, tara, laki na yun tayo, jolin, text, o pakapalan, o isang dangkal yung taya ko, dapat taya mo isang dangkal din. O doon pa lang tinuturuan na tayo magsugal. Oo, yun, dyan pa lang maano na natin. So talagang inaano na, yung pati kabataan natin, sugal na rin talaga. Kaya nga, kailangan, imbis na mas lalo nating idiin yung mga Pilipino sa sugal, dapat ipinaiintindi natin kung magiging advocate ako ng sugal, sasabihin ko na huwag kayong magsugal. Oo, huwag kayong magsugal. Unahin ninyo yung mga pamilya ninyo. O kaya dapat yung mga sugal merong bond. Halimbawa, makakapagsugal ka kapag ka nagdeposito ka ng 1 million.
Hindi ka pwede magsugal pag wala kang 1 million. So, ibig sabihin, ang maapektuhan lang yung mga mayayaman. Bayaan mo silang maghirap. Oo, mayaman na sila eh. Pero yung mga mahihirap, tapos pabababain mo yung, yung taya. Ang taya, minimum 2 piso. Ay putangin na yan. Ibig sabihin, tinatarget mo na. Pati yung mga barya-barya lang. O hindi ba? Targetin mo. Dapat minimum bet 500,000. Ganun. Oo, kasi nakakatulong din naman talaga ang sugal sa Pilipinas. Ibig sabihin, marami rin namang nag-generate na revenue yan. At nakakatulong naman yan. Ewan ko lang, nung panahon ni Pangulong Duterte nakakatulong eh. Pero nung panahon ng iba, putangin yan, baka ibinubulsa. O kaya nga ayaw nilang mahinto na yung sugal at nagdagdag pa sila ng mga sugal eh, na pwedeng kaadikan ng mga Pilipino, baka malaki ang kinikita nila, hindi ba? Pero sana kung ako ang gaming amusement board, itataas ko yung threshold ng taya, hindi ko ibababa, itataas ko para hindi ma-afford ng mga middle class at saka third class. Ganun gagawin ko. Dami-daming bisyo.